kasalanan. Kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasama. Halina't pagsaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakahalagang buhay sapat meron tayong pinanununtunan hindi tayo mawawaldas, mawawala sa matuwid nating pamumuhay, sa patuloy din pagkalinga ng Diyos. Palagi nating papahayag, huwag mo kaming pababayaan, gabayan mo po kami at patnubayan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin, unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda,
Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ikaw mo'y aming diringin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutukin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Huwag ninyo akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Batas na pinanununtunan, sinusundan, na pinamamahagi, na binibinagkakaloob sa tamang matuwid na landas ng buhay ng tao, batas na nanggaling sa Diyos, batas na nagbibigay kahalaga at kahulugan sa magandang pamumuhay at buhay ng tao sa lupang ibabaw. It all started with the God giving all these laws to mankind, to humanity, and to the whole of God's creation. Kaya ang batas ng Diyos ay naririyan na noong paman ay isinalang-alang na niya para ito'y manatili sa mga tao at manatiling may katuparan. Diyan nakikita natin the fidelity of God's love to humanity, or God's love to all of His creation, para nga tayo'y mahina minsan, mahina ang pangunawa, nakagagawa tayo ng mapagkakasala, pero ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang katapatan sa pag-ibig na ito, hindi mawala, patuloy pa siyang gumagabay sa atin. Kaya ang pagsunod natin sa batas na pinapahayag sa mabuting balita ay ang pagkilala natin sa wagas na pag-ibig ng Diyos, na ayaw niya na tayo ay mapariwara, ayaw niya na tayo'y mabulid sa anupamang kapahamakan ng ating katawan, kaluluwa, at ayaw niya tayong mawala sa landas na gusto niyang ilandas sa buhay natin. Kaya yun na lang ang pagpapala ng Diyos. Kaya heto sa ating mabuting balita, sa bibig ng ating Panginoon, dumating siya hindi upang ipawalang bis ang batas, kundi upang ito ay ganapin, sapagkat sa batas na yan, ipinapahayag ni Kristo mismo sa kanyang buhay, doon niya nakikita God's fidelity of His love. Ganda, hindi ba? Kaya kung dito natin titingnan maigi, ay kaya pala may batas ang Diyos. Ito'y pinanununtunan natin, sinusundan natin. Hindi dapat talikuran, hindi dapat ipawalang bisa. Sapagkat dito natin nakikita how good you are, O Lord. Your fidelity is still there, and you give us this goodness of life because of the laws that you have given unto us. Ayan, tama-tama itong ating mabuting balita. Sapagkat nakikita ng mga tao sa buhay na ating Panginoon na parang meron siyang batas na sinusundan. Ano ito? Bagong batas? Ano ito? Parang ko lang narinig ang kanya sinasabi.
Pero wag ka, ang mga sinasabi ni Kristo ay kung paano isa sa katuparan ng batas, nililiwanag niya ang batas o kanyang ipinaliliwanag sa kanyang salita at gawa. Ganito yon. Kaya sasabihin, si Kristo ay makapangyarihan sa salita at sa gawa. May ginagawa siya na baka hindi ito naiintindihan ng mga alagad at mga tao, ipinaliliwanag niya. Yung kanyang mga ipinaliliwanag ng mga aral, kung di niya maintindihan ng mga tao, 10 na kanyang mga alagad, sinasabuhay niya. Kaya sasabihin natin, si Kristo, upang mapatunayan ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng batas na kanyang sinusunod ay upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay maipakita sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa. Kaya itong kapangyarihan na ito ay may kinalaman sa higit na pangunawa sa pamumuhay ng tao at upang ang lahat ng nananampalataya ay magkaroon ng paghubog sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at magkaroon ito ng tuwirang kaganapan na walang pag-alinlangan o walang pasubali. That's number 1, fidelity of God. Ikalawa, ang sasabihin ng ating Panginoong Kristo, kaya upang ang lahat ng ginagawa sa batas o ginaganap sa batas kahit na kalitliitan nito ay hindi mawawala at ito ay dapat na maging bahagi sa buhay ng tao sa kanyang pakikipagkapwa-tao, pakikipagtulungan, at ito ay ang kanyang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay hindi mapawawalang bisa kundi itinuturo man din upang sabihin, oo, isinasalit-sali natin ang pag-ibig ng Diyos na may batas ang Diyos at sa pamamagitan ng ating pagganap dito, pagsakatuparan dito, we are sharing the love of God to other people. Kaya hindi tayo sumasalunga. Yan ay batas ng Diyos ang dapat natin sundin sapagkat nakasalalay dito ang pag-ibig ng Diyos na hindi dapat na maputol sa taong gumagawa ng pagkakasala, kundi dumaloy pa ang pag-ibig ng Diyos para sa kapwa, sapat ito rin ang bahagi na ating buhay. Ako at ang aking kapwa ay may pananagutan. Kaya ang daloy ba ng pag-ibig ng Diyos maihinto ng sa iyo lamang, kung hindi ibahagi mo ito, ituro mo ito sa iyong kapwa, maging kalipunan ka, maging bahagi ka upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita sapagkat ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tayo ay nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, nakita natin ito'y galing sa pag-ibig ng Diyos na dapat ito ay ibahagi natin para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga may kulang pa kanyang paunawa dito o hindi niya ginaganapan ito, magiging sa kasangkapang kapan ng Diyos na kanyang pagmamahal para sa ating kapwa. Ika nga, we share the fidelity of God in His words and in His deeds. Being Jesus is the way to that kind of life so that we can really share the love of God to other people. Napakahalaga, di po ba? Ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At ikatlo, ang gumaganap na kautusan at binabahagi ito sa kapwa ay nabibilang sa paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay dito pa man sa balat ng lupa at may hangarin pa rin upang makamit ito sa buhay na walang hanggan. So the reign of God is not only on this earth, but the reign of God is also true to life everlasting. Kaya ang paliwanag natin dito ay pag-ibig ng Diyos, isa sa buhay ko. Ito'y binabahagi ko sa aking kapwa sapagkat ibig kong marating ang paghahari ng Diyos sa kabilang buhay na ako'y mapabilang sa paghahari ng Diyos kapag ako ay wala na sa daigdig na ito. There's something good in my future. There's something good for the sake of our lives, sharing with one another sapagkat we aim at
the future of our lives, di ba? Na tayo ay tunay na makapiling ng Diyos at hindi maitiwalag at sa impyerno ika nga, it could be literally be given at that. Kaya ang nagtuturo ito pa rin ninyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Tanong, ganito ba ang ating pong disposisyon, kaisipan o nilalaman ng ating pananampalataya sa marami nating pagsunod sa kautusan na nagsimula ito sa 10 utos ng Diyos na hinihimay isa-isa at nang sa mapangalagaan ang 10 utos ng Diyos o kay maisakatuparan na may sakatuparan ng buong giliw, buong puso't kalooban at upang ito'y maibahagi natin sa ating kapwa sa nalalaman natin sama-sama tayo sa paghahari ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. Papanalangin sa pagdiriwang nito'y nanaway mabigyan natin ng ganitong disposisyon ng ating sarili, ng ganitong itong kaisipan at buong pagtatalaga ng ating pong pananampalataya. Ang pagsunod sa batas may kinalaman sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinabahagi natin sa ating kapwa sa nakikita natin may nilalandas ang Diyos sa kanyang paghahari, hindi lamang sa balat ng lupa, kundi sa kabilang buhay. Amen. Halina makapanalig, maging bahagi tayo ng paghahari ng Diyos sa dakilang niyang pag-ibig at pakipagkaisa at sa larangan ng ating ugnayan sa isa't isang nagbibigay pagtatangi tungkol dito sa nakikita natin may madakinabukhasang tayong mapapala hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas, naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao, naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila, naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapanuntunan po kami ng iyong mga batas na may higit na pangunawa sa patid namin makikita ay wagas na pag-ibig sa amin at sa sanglika. Maipahayag nawa namin ito sa aming kapwa upang aming pakipagtulungan, pakikiisa ay tunay na ito ang iyong paghahari dito pa man sa balat ng lupa at nakikita namin kung paano ang iyong paggabay sa mga naming kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ang iyong pagpapala para sa amin sa tuwina, ang pagpapala mo'y magpakailanman at ang pagpapala mo'y hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Kaya itong aming mapagdulog, ibig namin maganap sa buhay na ito, ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang batas ng Diyos ay batas ng kanyang dakilang pag-ibig na hindi mawawala kay palay kapatuloy na sa ating piling at tayo itutulungan niya hanggang sa buhay na walang hanggan. At kayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinahanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
sa amin. Kordero ng na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin hinang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad naman tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa kapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa muna pong patalastas, ang radyo pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin, ito ang magbibindisyon sa atin sa pagtatapos nitong ating banal na gawain. Maraming pong salamat.
Angeli Patris Ostium, Bella Premum Hostilia, Narobur Ver Auxilium, Unitrino Domino, sit sempiter na gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng ating pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may mga titinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman
at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestatisti eis. Omne delectamentum in se habent. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenes corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iugitur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo, tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kasinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving